So ayun guys, bibigyan ko lang kayo ng kung ano yung mga na-retain at ano yung mga updates nitong Xpander Cross 2026, no? So una, syempre yung dynamic shield design mas na-enhance lang ng kaunti, pero ganun pa rin. Mas ano lang siya, mas aggressive look kasi nga Xpander Cross. Gamit pa rin ni Xpander Cross anti-shape LED headlamps. Tapos ang DRL Xpander Cross ay also LED. Fog lamps is also LED. Tapos sa likod, yung rear combination lamps naka T-shape. Yan. Sa inyong bagong design ng 70-inch alloy wheels. Yung 360 cam, yung camera nandito. Yan. Kasi commonly nandito sa ilalim eh. Tapos since Xpander Cross siya, naka keyless touch na siya. Pipindutin mo lang to open the door. Same with the GLS. Yan ang space. Fold flat ang seats ng Xpander guys, pati yung second row na fold flat yan. Pwede rin siya nakatumble doon para sagad. Ang gandaan dito, marami kang malalagay. And then meron kang storage dito. And nandito yung tools mo. Yan. Nandito na rin yung access mo for the spare tire. Ayan, nakalagay spare tire. Ayan. And then meron kang power socket doon na pwede mong lagyan ng charging port. Yan, bibili ka lang ng ng pang-charge sa hardware sa Ace, yan. Then yun yung kanyang fan. Dito sa likod walang fan kasi maliit lang naman din siya. Hindi kagaya ng sa Innova na medyo mahaba na yung dimension niya. Kaya enough pa rin yan guys para mapalamig yung buong kotse. Ayan, may mga cup holders. One of my expectations sa Xpander Cross, sana nakaano na siya, no? Tailgate assist. Yan, ito yung design ng pintuan niya. And ito yung design ng seats, naka-plastic pa guys. So may charging port din for the second row. Type A, ay Type C, and yung regular socket for charging your devices. Yan, yun naman yung kanyang, saan yung daliri ko? Yun naman yung sa blower speed. Yan, may maliit tayong lights dyan for the second and third row. Hati na sila. Palta mo na lang ng LED yan para mas lumiwanag, no? Siyempre ang gusto ko dito sa Cross, yung mga MPV ngayon, malalaki ang space sa pintuan eh. Yung pag-open. Yan. Dito naman guys, ganun pa rin. May soft interior pads tayo. Yan, soft show. And then ito yung adjustment ng, ito yung switch for windows. Ito yung power lock button, power lock and unlock. Ito naman yung sa windows. And ito yung pinipress to fold the window, ay the mirrors. Traction control and blank spaces. Bahala ka na kung anong pwede mo ilagay dyan na efficient. And another socket for your device. Pero ito naman may access na to for the head unit. Itong USB na to, dito may sasaksak yung head unit or yung cellphone mo rather, yung cable ng cellphone mo para ma-access mo yung Android Auto and Apple CarPlay. Don't you worry guys, kasi pagdating naman sa radio nitong Xpander Cross or infotainment, this time naka wireless na rin siya. Sige, para mapakita ko sa inyo, sampulan ko kayo. And I'll be using my phone at connect tayo sa Bluetooth para ma-access natin yung Android Auto, no? Yan, napin natin yung device sa cellphone. Yan. And then pair. Yan guys, so naka-connect na ako. Medyo natagalan lang kasi hindi nag-match yung pag-pair ko ng cellphone and yung Bluetooth ng infotainment. Pero yan na yun.
So I have to turn on my Wi-Fi. Init natin. Yan. Yan, connected na siya guys. So wireless yan. Wireless connection. Kita nyo pa yung pinapahinga ko, cool pals. Pag wala ka lang mapakinggan sa Spotify, paulit-ulit na lang music mo nauwi ka sa Cool Pals. Anyway, ayan, di ba guys? So connected na siya wirelessly. And para sa mga nagwo-worry dyan at magtatanong kung wireless na ba to, yes, wireless na siya. Ganoon din sa Apple CarPlay. Ayan. Yan guys, pagdating sa head unit, since it's 10 inches na, mas malaki yung view niya, no? Pero hindi naman siya sagabal sa pagdadrive kasi ano pa rin naman siguro yung kanyang style. Ang nagbago lang yung LCD. So mas lumapad lang siya, nadagdagan ng 1 inch. At ang bago dito guys sa Expander Cross, which is also available sa Expander GLS, is yung multi-around monitor niya, or mas kilala nyo sa tinatawag na 360 camera. So para ma-access yung 360 camera or yung multi-around monitor, press nyo lang ito. Ayan. Tapos lalabas na dito yung view. So maraming options ng view. So ayan ang front. May top view. Merong side view sa front. Merong rear view. Bandang nakabanda sa kanan, ganun sa kaliwa, sa front, pinaka rear cam, and yung ikot niya isang 360. Yan. So yun lang may update siya guys. Gumagamit pa rin siya ng push start, and the aircon control still the same. Auto climate control pa rin siya. And wala naman nagbago, same pa rin and everything. Ito na rin design ng steering wheel niya guys. So dito sa kaliwa is yung access for itong area na to, para dyan yan sa meter cluster. Ito namang part na to para sa radio. Itong part na to is for the cruise control. Yan. And this part is for the voice command. So answering ng calls, ito yung pag command mo. And ito sa Montero, camera to camera for the 360. Ito dito sa Expander Cross at Expander GLS, nandito siya. So I wish sana meron din siyang pindutan dito kasi may abang siyang blank Ayun. Try nyo yung voice command guys, bibigyan ko yun ng idea how I will use it. What is the weather today? Right now in San Pedro, Laguna, it's 28 degrees with light thunderstorms. Today there will be heavy thunderstorms with a forecasted high of 28 and a low of 26. Yun. By the way, if you want to listen to the news while you drive, just say, "Hey Google, play the news." Diba? So yun ang voice command, and isa to sa pinaka gamit na gamit ko ngayon kasi literal na hands-free na. Ayan. So kunwari magna-navigate ako. Navigate to SM Molino. Navigating to SM City Molino. Yan. So everything is hands-free. Everything is hands-free na guys. Hindi mo na kailangan pumindot. Ultimo Mat, pwede mong tanongin yan. Since nga para ka naka-Siri sa Apple, it's Google Assistant, no? Yan. So, what is 91 times 8? The answer is 728. Di ba? Yun. So, marami kayong madidiscover dito. Laro-laroin nyo lang guys. Wag nyo lang kakalikutan syempre yung mga electrical nitong sasakyan kasi syempre hindi naman natin alam yan Ang alam lang natin gawin is itong head unit. Alam natin paano gamitin yung potential nito kasi this kind of head unit, yung nasa Mirage, nasa Montero, yung mga yan hindi nyo na kailangan i-upgrade yan actually. Kasi Android Auto and Apple CarPlay na siya. Itong YouTube na to actually nakadepende yan sa cellphone.
na inistallan. Bali parang inaano to, niro-root access to sa cellphone. Kasi yung sa cellphone mo i-install tong mga to eh. Yan. Maganda rin yung sounds niya guys. Oh. Para ako nakikinig sa home theater. Panis. Ganda guys. Dahil naulan guys, isa sa mga na-appreciate ko talaga sa Mitsubishi, lahat ng Mitsubishi units gaya mula sa Mirage is itong kanilang wiper. Merong interval. So ito guys, nakasulat naman para sa likod yan, sa rear. Itong front, pwede mong control yung interval niya, lalo na yung level 1. So level 1, bisa sabihin isa lang baba. Yan. Pwede mong kontrolin yung speed niyan. Kasi alam nyo naman pag naambon, depende yung ambon eh. So pwede mo siyang baguhin. Gaya nito, nakalagay siya sa fast, kaya nag-aano agad siya interval. Pwede mong ilagay sa slow. Tulad yan, kung kunwari yung ambon pa sobrang hina, pero ayaw mo nung mayat kumakalabit ng wiper, lalagay mo lang siya dyan sa slow. Yan, sobrang tagal, di ba? Ang tagal. Anyway, habang hinihintay nyo, yun, yan yung isa sa nagustuhan ko sa feature ng wipers ng Mitsubishi, kasi nakakontrol mo interval. Pero kasi yung sa iba namin sasakyan, yung Innova namin tsaka tong Wigo, ano lang siya, as is lang siya eh. Meron siyang, ayun na, nag-white na siya. Meron siyang meron siyang rear wiper switch, kasi ang Innova at Wigo naman meron, pero wala siyang ganito. Yan. So yun sa Mirage ko tsaka sa sa pickup, umaano siya guys eh, Expander Cross 2026. Isa sa kilalang MPV brand ng Asian market is itong Mitsubishi Expander Cross. Ano masasabi nyo guys? Hope you guys enjoyed the video, and sana nabigyan ko kayo ng maayos na update. At kung meron ako na miss, just let me know. Feel free to ask in the comment section. At ayun, tulungan ko kayo guys. Dito natatapos itong vlog guys. Maraming salamat for watching. Again, this is Jello of POV PH. Drive safe and ingat lagi.